selebrasyon ng ika-77th Malay Foundation Day naging matagumpay. Lola at apo, nasalpok na motorsiklo sa Kalibo, rider tumakas. Probinsya ng Aklan, nakakuha ng 100% compliance rate sa 2026 sa Barangay Peace and Order Council Functionality Audit Results. 3 senior citizen, huli sa aktong paglalaro ng Tong Eats sa Malinaw. LGU Tangalan, may handog sa mga estudyanteng Tangalanon na nakasungkit ng award. Magnitude 6.2 na lindol, yumanig sa Timog Mindanao. Mga bagong sasakyan, i-turn over ng PRO6 sa mga police unit sa Western Visayas. Philippine Tarsier, nasagip at matagumpay na naibalik sa likas nitong tirahan sa Kidapawan City. Philippine Air Force, nakipagtulungan para mag-abot ng family food packs sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga klanon sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalita ang aming nakalap ngayong araw June 16, 2026. Naging matagumpay ang pagdiriwang ng ika-77 anibersaryo ng pagkatatag ng Bayan ng Malay Aklan kung saan ginunita ng bayang mayaman sa kasaysayan, kultura at pagkakaisa ng mga Malaynon. May details sa balitang yan, si Raymar Chidasio. Matagumpay na nagtapos kahapon Hunyo 15 ang selebrasyon ng ika-77th anniversary ng pagkakatatag ng Bayan ng Malay, kung saan ang pagdiriwang ay nagsilbing pagkakataon upang balikan ang kasaysayan ng bayan at ipagdiwang ang mga tagumpay nito sa nakalipas na mga taon. Dinaluhan ito ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Malay, mga kawani ng gobyerno, sektor ng edukasyon, pribadong organisasyon at mga residente ang iba't ibang aktibidad na inihanda para sa okasyon. Tampok sa pagdiriwang ang civic parade, awarding sa mga top taxpayers, mga programang pangkultura, paligsahan at iba pang gawaing nagbibigay diin sa pagkakaisa at pagmamalaki ng mga Malaynon sa kanilang bayan. Kabilang sa selebrasyon ang Hinampang Malaynon kung saan nagtagisan ng bilis ang mga kalahok sa iba't ibang kompetisyon. Tampok rin dito ang art exhibits, Malaynon cooking contest at paraorigata na nagbigay kulay sa naturang selebrasyon. Sa isang mensahe ni Malay Municipal Mayor Frolibar Bautista, binigyang diin ng alkalde ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang higit pang mapaunlad ang bayan sa mga susunod na taon. As we officially open the 77th Malay Foundation Day, let this commemorative program a renewal of our vows to our beloved municipality. Let us set aside any differences and unite under one banner, the banner of a progressive, sustainable, and inclusive Malay. Let us celebrate our history, enjoy the festivities, and continue working hand in hand to write the next glorious chapters of our town's history. Mabuhay ang LGU Malay! Naging makabuluhan rin ito sa paggunita sa kasaysayan ng Malay bilang isang bayan na formal na humiwalay sa Buruanga at naging hiwalay na munisipalidad noong June 15, 1949. Sa pagtatapos ng taon ng Malay Day, nagsisilbi itong paalala ng mayamang pamana at matatag na pagkakakilanlan ng mga Malaynon hanggang sa mga susunod na henerasyon. Raymar Chidasio, Kalibo Cable News. Sugatan ng lola matapos silang mabangga ng isang motorsiklo habang sakay ng bisikleta kasama ang kanyang apo sa bayan ng Kalibo. Sugatan ng isang 58 anyos na lola matapos silang mabangga ng isang motorsiklo habang sakay na bisikleta kasama ang kanyang 7 taong gulang na apo sa Ross Avenue Extension, Barangay Andago, Kalibo nitong Lunes, June 15, 2026. Ayon sa biktima na residente ng Barangay New Buswang, ihahatid sana niya sa paaralan ng kanyang apo nang bigla umano silang mahagip ng isang motorsiklo pagdating sa naturang lugar dahilan upang sila ay matumba. Matapos ang aksidente,
Umalis sa lugar ang rider na hindi man lang sila natulungan. Nagtamo ng sugat sa tuhod ang biktima at nakararanas ng pananakit sa paa bunga ng aksidente. Hindi naman nasaktan ang kanyang apo. Agad namang binigyan ng paunang lunas na matauhan ng Bureau of Fire Protection Kalibo ang biktima sa loob ng Kalibo Municipal Police Station. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan at backtracking ng mga CCTV footage sa lugar upang matukoy at mapanagot ang rider na sangkot sa aksidente. Posible namang maharap sa kakulang kaso ang rider dahil sa pag-alis nito sa lugar matapos ang aksidente na hindi nagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga nasugatan. Era Briones, Kalibo Cable News. Probinsya ng Aklan, nakakuha ng 100% compliance rate sa 2026 Barangay Peace and Order Council Functionally Audit Results. May detalye ulitin yan si Jelon Rosales. Sa inilabas na resulta ng DILG, nakapagtala ng mataas na compliance rate ang lalawigan ng Aklan sa isinagawang barangay functionality audits. Patunay ito na epektibo ang pamamahala ng mga barangay upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa kanilang komunidad. Nakakuha ng 100% na compliance rate sa 2026 Barangay Peace and Order Council Functionality Audit Result ang probinsya ng Aklan, habang 96.64% naman ang nakamit ng lalawigan sa 2026 Barangay Anti-Drug Abuse Council Functionality Audit Result. Ang mga resulta ay para sa taong 2025 sa ilalim ng Reprogram 2026 Seal of Good Local Governance. Ang nasabing resulta ay patunay ng dedikasyon, pagsusumikap at pagtutulungan ng mga barangay, lokal na opisyal at mga katuwang na stakeholders. Samantala, pasado sa 2025 Good Financial Housekeeping ang lahat ng local government unit ng Aklan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Huli sa aktong paglalaro ng Tong Eats ang 3 senior citizen sa Malinaw, Aklan. Arestado ang 3 senior citizen matapos maaktuhang naglalaro ng illegal na sugal na Tong Eats sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng mga pulis sa Sitio Plaza, Barangay Rosario, Malinaw nitong Lunes ng hapon. Kinilala ng mga otoridad ang mga nahuling suspect na sina alias James, 80 anyos, alias Lisa, 74 anyos, at alias Flor, 80 anyos na pawang residente ng nasabing barangay. Batay sa ulat ng pulisya, nagsasagawa ng operasyon laban sa iligal na pagsusugal ang mga tauhan ng Malinaw Municipal Police Station nang mamataan ang mga suspect na abala umano sa paglalaro ng Tong Eats na may pustahan. Nakumpiska sa lugar ang isang set ng baraha, iba't ibang barya na hininala ang ginamit sa pustahan, isang mesa at 3 upuang kahoy. Na-recover din ang kabuuang 208 pesos na pinaniniwala ang perang ginamit sa pagsusugal. Dinala sa kustudiya ng Malinaw MPS ang mga naarestong individual habang inihanda ang kaukulang kaso laban sa kanila dahil sa paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o ang batas na nagbabawal sa illegal na pagsusugal. Era Briones, Kalibo Cable News. Mga mag-aaral na taga-Tangalan na nagtapos ng may award makakatanggap ng incentives mula sa LGU. May detalye sa balitang yan si Jelon Rosales. Magbibigay ng incentives ang local government unit ng Tangalan para sa mga kwalipikadong estudyante ng Tangalan na nakasungkit ng award o pagkilala sa kanilang mga paaralan o board examination. Kabilang sa mga makatatanggap ng incentives ay ang mga estudyanteng nagtapos bilang summa cum laude na makatatanggap ng 20,000 pesos, magna cum laude 15,000 pesos at cum laude 10,000 pesos. Maliban dito, para sa magiging top-notcher sa Professional Regulation Commission Licensure Examination ay makatatanggap din ng 30,000 pesos. Para maging kwalipikadong benepisyaryo ng programa, kailangang residente ng Tangalan, graduate ngayong 2026, graduate sa isang higher education institution na opisyal na kinikilala ng Commission on Higher Education. Habang para sa mga top-notcher, kailangan na ang aplikante ay nakapasa sa licensure examination na isinagawa ng PRC na pabilang sa top 10 at ang opisyal na resulta ng exam ay inilabas ngayong 2026. Samantala, ang mga kakailanganing mga dokumento ay ang mga sumusunod: 1 photocopy of government-issued ID at 1 original
original copy of a certification issued by School Registrar o PRC certification para sa examination result for top-notcher. Isumite ang mga dokumento sa Office of the Municipal Mayor sa pamamagitan ng Program Secretariat na si Mr. Raymar Jason Tampos. Nakatakdang magtatapos ang submission sa July 10, 2026. Juliana Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Magnitude 6.2 na lindol ang naitala sa karagatang malapit sa Mindanao nitong Lunes ng hapon. Sa paunang ulat ng mga otoridad, wala namang naitalang nasawi, nasugatan o malaking pinsala dulot ng lindol. May detalye sa balitan yan, si Liza Rosales. Niyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang karagatang bahagi ng Timog Mindanao dakong alas 5 ng hapon nitong Lunes. Ayon sa United States Geological Survey, naitala ang lindol sa lalim ng 112 kilometro sa karagatan malapit sa Mindanao. Sinabi naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na walang inilabas na tsunami warning kaugnay ng pagyanig. Sa paunang ulat ng mga otoridad, wala namang naitalang nasawi, nasugatan o malaking pinsala dulot ng lindol. Matatanda ang noong Hunyo 8, isang magnitude 7.8 na lindol ang tumama sa Mindanao na nagdulot ng pagguho ng lupa, pagkasira ng mga gusali at paglikas ng libu-libong residente. Patuloy namang minomonitor ng mga disaster officials ang mga baybaying lugar upang tikaking walang senyales ng tsunami. Liza Rosales, Kalibo Cable News. I-turn over ng Police Regional Office 6 ang mga bagong sasakyan sa mga police units sa Western Visayas. Opisyal nang i-turn over ng Police Regional Office 6 ang mga bagong sasakyan sa mga police units sa Western Visayas bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaayusan. Pinangunahan ni PRO 6 Regional Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang blessing at turnover ceremony ng mga mobility assets na pinagkaloob sa Iloilo Police Provincial Office at Iloilo City Police Office. Kabilang sa mga turnover sa IPPO, ang isang personal carrier at isang light transport vehicle na gagamitin sa iba't ibang police operations at deployment ng mga tauhan. Samantala, 3 light motorcycle o dirt bike ang formal na ibinigay sa ICPO upang makatulong sa pagpapatrolya at mapabilis ang pagresponde sa mga insidente. Ayon sa PRO 6, layunin ng turnover ng mga bagong mobility assets na mapalakas ang police visibility, mapabilis ang pagtugon ng mga emergency at iba pang insidente at higit pang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon ng Western Visayas. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Isang Philippine Terrier na kabilang sa mga nanganganib na uri ng hayop sa bansa ang nasagip matapos matagpuan malapit sa isang sapa sa Kidapawan City, Cotabato. Matapos masuri at matiyak na nasa mabuting kalagayan, matagumpay itong naibalik sa likas nitong tirahan. May detalye sa balitang yan, si Andy Narcer. Isang Philippine Terrier o pinakamaliit na primate sa bansa ang matagumpay na nasagip at naibalik sa natural nitong tirahan matapos matagpuan malapit sa isang sapa sa Purok Mangga, Barangay Paco, Kidapawan City. Ayon sa ulat, natagpuan ni Danny Simafranca ang nasabing Terrier at agad niya itong isinailalim sa pangangalaga bago isinuko sa mga opisyal ng barangay upang matiyak ang kaligtasan nito. Kaagad namang ipinagbigay alam ng barangay ang insidente sa City Environment and Natural Resources Office na nakipag-ugnayan sa DENR Penro, Cotabato para sa wastong paghawak at pagsusuri sa hayop. Batay sa pagsusuri ng City Veterinarian, ang Terrier ay tumitimbang ng humigit kumulang 120 gramo at wala itong natamong bagong sugat. Matapos matiyak na nasa maayos itong kalagayan, agad naman itong pinakawalan pabalik sa likas nitong tirahan. Ang Philippine Terrier ay isang endemic na hayop sa Pilipinas na kabilang sa mga threatened species. Patuloy itong nanganganib dahil sa pagkawala ng tirahan, iligal na panghuhuli,
dahilan upang higit pang paigtingin ang pangangalaga sa naturang uri ng hayop. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. Philippine Air Force nakipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development upang maghatid ng mga family food packs sa Sarangani. Madidal sa balitan yan, si Dino Rosales. Nakipagtulungan ang Philippine Air Force sa Department of Social Welfare and Development upang maihatid ang mga family food packs sa Sarangani Province na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. May kabuang 1,200 family food packs at 747 ready-to-eat food packs ang matagumpay na naipamahagi sa mga residente. Samantala nitong June 15, umakyat na sa 65 ang mga nasawi sa lindol ayon sa ulat ng Office of Civil Defense, habang 36 pa ang patuloy na pinaghahanap. Kasunod sa magnitude 7.8 na lindol, umabot na sa 6,144 ang naitalang aftershock as of 11 o'clock AM June 15. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edad Glenar Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pagasa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, June 16, 2026. Sa subong ay wala man kita monitor na LPA o konbagyo sa salod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang easterly ang nag-aapekto sa may eastern sections of Visayas kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man naton ginadulo ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat kag panagoob tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadala sa makanay tubtub makasara ng pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally ay nasa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:13 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:28 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update. Para sa madugang nga impormasyon ay bisitahan nyo lang ang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station, Pagasa, Visayas, DOST. Ako si Maria Edith Glenar Silvestre, matamugid nga salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Arjo Brianes at ito ang Kalibo Cable News.